Isinailalim na sa state of calamity ang buong Giwan, Eastern Samar. Problema ngayon ang posibleng pagkaubusan ng pagkain, lalo't hindi makabiyahe ang mga sasakyang pandagat. Nawalan din ng kuryente ang ibang karatig bayan. Narito ang express report ni Mon Gualvez. Mga alas 9 na, di kami aasan ko ninyo, kinapundan, makusok. Tila galit na galit ang hangin na may kasamang ulan ng manalasang bagyong Tino sa Kinapondan, Eastern Samar. Sa lakas ng ulan, halos mag-zero visibility sa lugar. Kasabay ng pagkagupit ng bagyo sa Kinapondan, nawalan din ng kuryente sa buong bayan. Tumambad na ang matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Sa mga isla ng Suluan at Humonhon sa bayan ng Giwan, literal na pinadapa ng bagyo ang maraming bahay at gusali. Nagbagsakan din ang maraming puno at poste ng kuryente sa lugar. Ang covered court ngang ito halos wala nang matira matapos matuklap at liparin ng buong bubong. Kabaliktaran naman ang nangyari sa bahay na ito sa Barangay Timala. Bubong na lang kasi ang makikita matapos bumigay ang pader ng tirahan. Nagkalat pa rito ang mga gamit na nadaganan ng mga bumigay na kahoy. Pati ang kusina sa katabing bahay at mga tanim nilang puno ng saging na wipe out lahat. Maswerte namang nakalikas ang pamilya ni Gregorio sa kalapit na tirahan. Ito po kagabi, nakakatakot, mga bata nasa kwarto lang. Ako dito ko sa tinitignan ko yung ikot ba ng hangin. Parang ipo-ipo nga eh. Isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Giwan. Bukod kasi sa dami ng pinsala, isolated pa rin ngayon ang mga island barangay. Ang problema, maaaring maubos na raw ang mga naka-preposition na pagkain doon kapag hindi pa rin makakabiyahe rito ang mga sasakyang pandagat. Yung access going to the islands, hindi ganun kadali, kasi it's about 12 nautical miles from the mainland. So medyo maalon pa ngayon. Blackout na dito sa province namin pagpasok ng bagyo kagabi. Tapos huminan rin yung cellular signal dito. I'm not sure if that's connected with the electricity line, no? Sa huling tala, halos 8,000 pamilya o lampas 25,000 individual ang inilikas sa Eastern Samar. Marami pa rin ang nanatili sa evacuation centers, lalo't mayat maya pa rin ang biglang buhos ng malakas na ulan sa probinsya. Naglandfall bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Sa kuwang ito, makikita kung gaano kalakas ang hangin na may kasama pang ulan. Natuklap na ang bubungan ng ilang bahay sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Pagsikat ng araw, nakita pa ang pinsalang iniwan ng bagyo sa Silago. Sira ang mga bahay at natumba ang mga puno at poste. Agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang Philippine Army, LGU, barangay at mga volunteer. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.